Faceless Row here, mga kaibigan. At maraming salamat sa inyo pong pag-antabay. At ito po ang inyong host, nagbabalik sa YouTube World. Kaya naman pala, dire-diretso na po tayo. Kaya naman pala, hindi nakapag-live stream si Doc Evelyn kahapon dahil siya po ay munti ka ng ma-restrict ang kanyang YouTube account, no? Tignan natin ano, yung kanyang Facebook account ay na-restrict ng ilang araw. Tapos ngayon, na-restrict ulit ng ilang araw. Tapos ilang beses talagang inattempt ng mga bashers o ng mga gustong mag pull down sa kanya na i-restrict talaga yung kanyang Facebook at uh, hindi nila kayang wasakin, no? Hindi nila kayang sirain ang ating pandemic hero at naaayos naman yung kanyang Facebook account. Kaya lang, pag nagla-live na siya, tinitira ulit siya, no, ni Meta. Ngayon naman, kaya pala hindi siya nakapag-live stream sa YouTube, no, sa ating FLM comeback, ay muntikan nang ma-restrict ang kanyang YouTube account. Yan. Bago muna natin panoorin ito, pakinggan ito, iinom muna tayo ng kape. Alam nyo, dito lang po sa Pilipinas na kahit mainit ang panahon, tayo po ay nagkakape. Napanood nyo ba yung ano, yung sa NAIA? Sabi daw 19 no na mga sasakyan ay nasunog dahil sa malakas na init. Grabe no. Napakatindi ng init, nasunog yung mga ano, yung mga kotse. Pero napaisip ako, paano nangyayari yun? Eh sabi naman ng iba, may nagtapon daw ng bat ng sigarilyo, tapos yung damo, natuyo, umapoy, naapektuhan yung mga sasakyan, o kaya naman daw yung dahil daw sa init, yung mirror, direct sunlight, nag-apoy yung damo, kaya yun. Pero imagine that, 19. Nag-iisip ako, asa na kayo mga bombero? Bakit naka-apekto ng ganong 19 na mga sasakyan? No? Okay, panoorin natin to. Ito itong YouTube video ng ating pandemic hero. Walang iba ako ni si Doc Francis Leo Marcos. Parang isa lang yata viewer ko. Mukha si Benok lang. Hindi Alright. boss, marami kaming nanonood. Marami na si Kaso. At Ito guys, panoorin natin ito yung kanyang sasabihin. At bibigyan natin. Ayan, no? Ayun, nirestrict yung kanyang YouTube. Grabe, no? Oo. Pati ba naman to YouTube ko? Gusto yung hakin? Grabe, no? Hindi ko nagamit kahapon, no? Kahapon, Sunday yan. Parang may Leandrex Jan Esquivel Braga. First ulit. Aba, antipay mo naman. Tignan nyo Hello people. Ngayon, ngayong araw nag-live stream si Doc FLM. Eh kung na-restrict kahapon at hindi niya nahabol, baka hindi natin makakasama ngayon si Doc FLM because of marirestrict na naman yung kanyang account. At alam nyo, dito lang sa YouTube, dito lang sa Facebook, nakakasama natin ang ating pandemic hero at nagkakaroon tayo ng communication sa kanya. Alam niyo po, napakasarap na tignan na may mga taong natutulungan. Ako kasi naniniwala ako na may calling si Doc FLM. Kung titignan natin, kaya napakaraming gustong pahinto nung kanya mga ginagawang pagtulong sa maraming mga tao. Yung kanya mga humanitarian mission na ginagawa. Gusto talagang pahintuin ng maraming mga bashers at ng maraming mga tao. Bakit kaya kung sa panahon ng mga kagipitan, may mga taong ayaw na hayaan na lang natin na tumulong yung tao sa kanyang kapwa-tao, bakit pa natin pinipigilan? Alam niyo itong panahon ngayon, ito po yung, alam niyo po ba na itong panahon natin ngayon, ito yung panahon ng crisis. Hindi lahat ay pinalad na merong pagkakitaan at mag-progress yung business, lumago yung kanilang kabuhayan, negosyo, o yung kanilang sa trabaho, mag-excel sila, tumasok kanilang sweldo. Hindi po lahat ay pinalad. Marami po tayong mga kababayan na ngayon po ay naghihikahos. At ito pong mga kababayan natin na ito po yung tinutulungan ng ating pandemic hero. Walang iba kundi si Doc Francis Leo Marcos.
At itong kababayan natin na maraming mga natulungan, no, na mga na I think hindi lang sa Pilipinas, maging sa maging sa ibang bansa, yung mga OFW na nagko-connect sa ating pandemic hero, ay maraming mga tao na natulungan siya. Kaya nga nakakapagtaka, hindi ko ma-connect yung dot. Bakit marami tayong mga kababayan na naisirain yung kapwa niya kababayan, yung kapwa niya Pilipino. No, hihilahin pababa, sisiraan, gagawaan ng kwento, i-edit yung mga pictures, i-edit yung YouTube video or FB video, and then ilalagay sa kanilang account, tapos i-claim nila uh, yung ginawa ng isang tao. At syempre, sisiraan nila yung tao. Yun ang nakakalungkot. Alam niyo po, sa totoo lang, yung Great Walls of China, hindi naman talaga yan mapapasok eh. Hindi yan mawawasak kung walang Pilipino, Chinese pala yun. Kung walang na suhulan, di ba? Ang magmagaling yung tactics ni ni Genghis Khan, at napasok nila yung Great Walls of China. Pero ang totoo, they cannot uh, penetrate the Great Walls of China. It is impenetrable. Pero may mga tao na nalagyan, kaya nakapasok sila at nanalo sila sa war. Yun yung alam ko, no. You can check the history, and if I'm wrong, I will, of course, I'll stand corrected. Check nyo lang po. Ngayon, bakit ko naisip yun? Kasi may mga Pilipino na itong kababayan natin na tumutulong, sisirain din ng kapwa niya kababayan. Itong Pilipino na tumutulong, sisiraan din ng kapwa Pilipino. Paano uunlad yung ating bayan? At kung mapapansin natin, talagang ma-save lang yung kanyang puwet, no? Gagawin niya kahit malagay sa alanganin yung kanyang kapwa. Nakakalungkot, no? Only in the Philippines. Okay, inom muna tayo ng kape bago tayo magpatuloy. Ah, dito lang po sa Pilipinas na kahit mainit, umiinom ng kape. Okay? Salamat po muli sa nagpadala ng kape mula sa ibang bansa, sa US. Thank you din sa mga patuloy na nagbibigay ng sa ating mga sponsors. No? Tapos susunod, may mention natin yung kanilang mga pangalan. Ito po yung mga nasa Team Paangat Channel na mga tumutulong sa atin. At syempre sa FLM community, maraming maraming salamat sa inyo. Hindi ko na po mabanggitin yung mga pangalan ninyo dahil napakarami po natin, at patuloy po nating sinusuportahan ang ating pandemic hero. Walang iba kundi si Doc Francis Leo Marcos. Imagine, imagine, kung walang taong magpapagamit. Kasi sabihin natin walang taong mag-extend ng hand para tulungan yung mga kapwa natin na nasa laylayan ng lipunan. Di ba? Kasi si Doc Francis Leo Marcos, whether do we like it or not, siya po ay kilalang tao. Di ba? At maraming tao na nagmamahal sa kanya, especially yung mga OFW na nagsusupport sa kanya. At hindi lang yun, maraming mga nasa kilalang tao na tumutulong kay Doc Francis Leo Marcos. At kung ano yung kanyang adhikain sa buhay, yung kanyang ginagawa, ay sinusuportahan ng mga taong ito. Kaya sa panahon, ulitin ko po, by 2030, mas mararanasan po natin yung mas matinding crisis. At kung hindi po tayo magtutulungan, mas marami pong maapektuhan ng mga kababayan natin na nasa laylayan ng lipunan. Hindi lahat ng mga Pilipino o mga kababayan natin, kapwa kababayan natin, Pilipino, kapwa Pilipino, ay hindi po pinalad na lumago yung negosyo, magkaroon ng magandang trabaho, maging stable yung kabuhayan. Hindi lahat. Kaya nga, pasalamat tayo dahil sa panahon ng krisis, may isang Leo Marcos, Francis Leo Marcos, may isang FLM na kahit na alam niya siguro, no, na malalagay yung kanyang pangalan, yung kanyang buhay sa alanganin, at siya ay mapupunta sa piitan, okay lang basta makatulong siya sa maraming mga tao. Kaya nga maraming mga tao nakapaikot sa kanya, hindi po siya binibitawan. Okay? Kaya wag po kayong malulungkot sa mga hindi po
mapagbigyan ngayon at maabutan ng tulong ng ating pandemic hero dahil napakarami po natin na mga Pilipino. Kung hindi po kayo maabutan agad ng tulong, ay huwag pong sasamahan yung loob. Huwag po kayong magiging basher. Okay? Huwag po kayo magiging basher dahil yung tulong ay makakarating din po sa inyo. At ito po, no, tandaan po natin lagi, no. One time nga nakakatuwa kasi nagbabanggit ng mga Bible verses si Doc Francis Leo Marcos, no, and it blesses me and I believe na yung iba nating mga kapatid na Christians ay natutuwa din, di ba? At naniniwala ako na ginagamit talaga siya sa panahon natin. So, ito lang po, no, bago natin tapusin itong vlog na to, ginawa ko po itong vlogging na to para sabihin sa inyo na yung mga gustong manira, ano, hadlangan yung ginagawang humanitarian mission na ginagawa ng ating pandemic hero, ay gusto ko po sabihin sa inyo na hangga't maaari po sana tayo po ay nakikiusap na um, wag na po natin gawin dahil hindi po yung mga meron ni kaya sa buhay ang maapektuhan. Kundi po yung mga taong wala na sagad sa buhay, maaaring kahit isang tuka na naaabutan ng tulong ni Doc Francis Leo Marcos. Kahit na maliit na tulong to, ito ay malaking bagay po sa kanila. Okay, yan po yung una kong gustong sabihin sa lahat ng mga bashers, no? Hindi po ako nangaaway, hindi po ako yung vlogger na mga away sa inyo. Ako po yung vlogger na mananalangin para sa inyo na tulungan natin yung taong gustong tumulong sa ating mga kababayan. Pangalawa, sa mga nais naman pong gustong humingi ng tulong at laging nakakaantabay sa ating FLM Comeback sa YouTube channel at sa Facebook account ng ating Pandemic Hero. Gusto pong sabihin sa inyo sa lahat ng nanghihingi ng tulong, gusto ko gusto ko pong sabihin sa inyo na wala pong obligation ang ating pandemic hero. Kaya maaaring siya po ay nape-pressure, gumagawa siya ng paraan para maabot ang bawat niya sa atin. At nais ko pong sabihin sa inyo na ang source po natin ay Diyos. Yan naman ang lagi sinasabi ng ating Doc FLM, no? Pandemic Hero. Ang sinasabi niya lagi, kanino ka magpasalamat? Sa Diyos kayo magpasalamat. Dahil ako ay ginamit lamang na instrumento o daluyan ng pagpapala ng Diyos para sa inyo. Yun ang lagi niya sinasabi, di ba? Sa Diyos niya binibigay ang papuri. Kaya gusto kong sabihin sa inyo at uh, this vlogging din to remind tayo, no, na mahihirap, na gusto ko pong sabihin na ang Diyos po ang ating source. Okay? God is our source. At maaaring si Doc FLM ay isang channel o daluyan ng pagpapala ng Panginoon sa atin. Kaya kung tayo po yung nakatanggap, magpasalamat po tayo. Kung hindi rin tayo nakatanggap, magpasalamat tayo at ipag-pray natin si Doc FLM. Pag-pray natin ang ating pandemic hero na magamit po siya, no? Katulad niyan, 'di ba? May nasunugan, no? Tumawag si Councilor Jana Ejercito sa kanya sa San Juan. Binigyan niya agad ng tulong, nag-extend agad siya ng tulong. Tapos pag kumakain sila sa restaurant, makikita natin na binabless niya yung mga tao sa paligid niya, no? Yung mga taong nakakasalamuhan niya. So, yun lang po yung gusto kong sabihin sa inyo. At syempre, patuloy nating suportahan. Last, pangatlo po, suportahan natin ang ating pandemic hero. Walang iba kundi si Doc Francis Leo Marcos. Pag-pray din natin ang kanyang kalusugan, ang kanyang mga project, ang mga humanitarian missions, at pag-pray po natin yung kanyang mga gagawin pang maraming mga missions sa mga susunod na buwan ng taong 2024. At salamat sa lahat ng FFCI worldwide na patuloy na nakaantabay lang, na laging nasa likod lamang ni Doc FLM, laging nakasupport sa kanya. Kaya maraming maraming salamat. Ito po si Faceless Ro na nagsasabi sa inyong salamat sa inyong pagmamahal sa ating pandemic hero. Walang iba kundi si Doc Francis Leo Marcos. At salamat din sa pagmamahal ninyo kay Faceless Ro. God bless po. Bye-bye. See you po sa susunod nating episode at talakayan dito lamang sa ating YouTube channel. God bless!